Good morning mga idol, kumusta kayo? Okay lang, ako okay lang. Welcome back to our new vlog, Eljan TV here. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi sa mga videos na ating pinupost. Kagaya po nito. For today's vlog mga idol, i-update ko lang yung aking information sa DMW kung saan doon tayo pwede kumuha ng OEC kasi naalala nyo yung ating last video as nagpa-verified ako ng contract kasi naglipat ako ng employer, job site at saka bagong company. So ang gagawin natin mga idol, kailangan kong i-update yung aking information doon sa DMW kung saan doon din tayo makakuha ng ating OEC if ever uwi tayo sa Pilipinas. Isa sa mga requirements bago kayo mag-update ng inyong data doon sa DMW kung saan kinukuha yung OEC, make sure lang na napa-verify nyo muna ang inyong contract sa any migrant workers across all countries kung nasaan man kayo. Depende po yan. Pero dito sa bansang Kuwait, kailangan yung ipa-update yan sa Migrant Workers Office. Tapos pag once na pa-update nyo na yan, kailangan nyo ring i-update yung inyong file doon sa online ng DMW para ma-update din ang inyong file kasi naglipat nga kayo ng inyong company. Pag hindi naman kayo lumilipat, the same pa rin yan. So, nunod nyo na po yung gagawin. So, yan. I-update natin mga idol. Paano ba mag-update? Panoorin nyo lang po. Baka po makatulong ito sa inyo. So, una natin gagawin, syempre pumasok tayo sa dmw.gov.ph. Makita nyo sa ating screen ngayon. Yan po yung website ng dmw.gov.ph. Kung magamit kayo ng mobile, the same din po yung inyong gagawin. Pasok lang kayo dyan, dmw.gov.ph. Tapos meron po dyan makikita kayong scroll down nyo lang. Makikita nyo po yung e-registration or di naman kaya balik manggagawa processing. So the same lang po yan. Pwede nyo i-click yung e-registration or pwede nyo i-click yung balik manggagawa. Balik manggagawa, ito yung dito kayo magpa-appoint or kumuha na inyong exemption sa OEC. So ilagay natin yung e-registration. Automatic po, papasok kayo doon sa online services.dmw.gov. Kung hindi pa kayo nakapag-update dito or hindi pa kayo nakapasok dito, update nyo lang the same sa binigay sa inyong number nung kayo ay binigyan ng OEC. So yun lang po yung ilagay nyo dito sa registration. Wala na pong iba dyan. So siyempre ako meron na akong username at saka password dito. So ang gagawin ko is mag-let's go na lang ako tapos mag-login na lang po ako. So nakita nyo, let's go, login na lang po tayo mga idol. Lagay lang natin ang ating email address na ginamit. Mag-next na lang tayo. Siyempre, lagay natin ang ating password. Suggest ko po sa ating mga kababayan, always save your password para po hindi nyo makalimutan yan. So, username, tapos lagay natin ang ating password. Login na lang tayo. So, automatic may ikita nyo kaagad dito yung aking information. Andyan na yung aking andyan na rin aking picture, andyan na yung aking POAA registration number, andyan na rin yung aking passport. Ang unang lalabas dito mga idol ito, Pag-ibig Corner. So, i-disregard nyo na lang ito. So, ang gagawin nyo, i-close nyo lang yan. Okay, so ito yung pinaka-file natin sa DMW, no? Kung saan andito lahat ng information natin bilang isang OFW. Anyway, ilagay ko naman yung link nito sa baba nating video para kung gusto nyo mag-update, kung kayo nag-transfer at mag-update kayo kasi may nagtanong sa akin kung paano update, para dito na lang po ang gagawin nyo. So makita nyo dyan, hindi ko na lang buksan, meron akong profile, meron akong education, lahat po yan. Kung ano yung pinasa doon sa Migrant Workers Office, andyan na po yan. Kaso nga lang, luma po yung meron tayo dito kasi naglipat ako ng bagong company. So kailangan ko pong i-update. So ang gagawin ko, direkta lang po ako sa aking balik manggagawa. Make sure pala mga idol na ang passport data is available at saka Pag-ibig number nyo po is available. So kailangan naka-green to. Pag walang thumbs up nito, ibig sabihin hindi kayo makapag-proceed. Hindi naman ako uuwi pero kailangan kong i-update yung aking information. So ang gagawin ko next, dito rin pala yung file kung saan kayo kukuha ng inyong exemption at magpa-book. Pag kayo ay nag-transfer ng any company, job site, or employer, ang gagawin nyo dyan is kukuha ng appointment kasi wala kayong exemption. Next na lang natin, information, previous contract. I-close nyo na lang to.
So, makikita nyo kasi dito mga idol, pagka paano kayo mag-update, ang gagawin nyo, maglagay kayo kunwari ng date, ba uuwi ako on 20, kunwari lang yan, tomorrow, para lang ma-update ko. Okay, ito wala na to kasi bago na yun So, ang gagawin nyo, next nyo lang. So, sa next, makita natin yung ating contract details. Pero ang nakasulat dito, siyempre i-hide ko lang yan para sa inyo. Ang nakasulat dito is yung luma pa. Ayan, luma pa yung company ko na andito. So, makikita nyo dyan na luma pa yan. Yung dati kong company, luma pa itong mga to Ayan. So, nagbago na nga ako. So, ito yung kailangan kong i-update. Diba sabi nga doon sa Migrant Workers Office, automatic daw ito nag-update or sa Pilipinas daw ito mag-update. So, hindi ko na kailangang pumunta pa sa Pilipinas para i-update. Ako mismo is pwede ko siyang i-update personally. So, makita nyo dito mga idol, meron nakasulat dyan, are you returning to this employer? Siyempre, nagbago tayo ng employer. So, ang gagawin natin is i-click natin yung no. Kasi hindi na to yung employer ko, bago na akong company. So, kailangan kong i-click to. Paalala nga pala. So, kailangan ito, maging clear yan lahat kasi pag hindi po yan magne-next. So, sinasabi nga dito, are you returning to this employer? Siyempre, ang gagawin natin is no. So, pag nag-no siya, idol, ang gagawin nyo, i-change nyo po siya. Yung registration details nyo is the same pa rin po yan. Pati yung passport nyo is the same, pati yung expiry. Pero ang dapat nating i-change dito mga idol is yung ating, yung change employer. Kaya nga sabi ko kanina, bago kayo mag-update dito mga idol, kailangan hawak nyo muna ang inyong IDIN-AMAL. Kasi doon sa IDIN-AMAL, may kita nyo ang inyong information ng inyong bagong employer, salary. Lahat po ng information, inyong position, andun po lahat. So, yun lang po yung kopyahin natin para ilagay natin dito, mga idol. Okay, so pag once na andyan na tayo mga idol, syempre manually natin yan ilalagay. Nakasulat dyan, change of employer, change of job site. Kagaya ni sinabi ko, ako po ay nag-change ng employer. Automatic na rin po yan. Pati job site, pati yung position, pati yung lahat ng information is magbabago po yan. So, mag-change employer tayo. Ilagay natin yung ating employer. Yung employer natin is nakasulat po yan doon sa inyong IDIN-AMAL na pinatranslate nyo ng English. Make sure lang pala idol na lahat ng information na ilalagay nyo dito is the same din po doon sa translate nyo ng English or sa IDIN-AMAL nyo. Okay, makikita rin po yung business partner, business permit number, employee number sa inyong IDIN-AMAL. So, may license address sa IDIN-AMAL, merong license number, merong file number. So, ang ilagay nyo is yung licensable number. Country, mahalaga to. Kailangan nyo ilagay dito. Saan kayo galing? Siyempre, sa Kuwait tayo. Okay, select city. Ilagay nyo lang kung saan naka-location. Sa agency mga idol, ilagay nyo po dito NA, not applicable. Sa position, mag-select po kayo. Pag nasa position kayo, kita ba dyan? Okay, pag nasa position kayo mga idol, select nyo po dito muna. Tapos mag-search po kayo ng inyong position sa inyong trabaho. Okay, so meron dito, Messenger Delivery Man, Messenger Office. Select po kayo ng isa. Tapos yung job site nyo, ito mahalaga to. Ilagay po natin yung Kuwait, syempre. Yung contract nyo, kung kailan kayo nag-start, makita nyo po yan lahat sa inyong IDIN-AMAL. Tapos contract duration mo, one year lang po yan. Salary, ilagay nyo po. Ito, ilagay natin monthly. Okay, double check nyo lahat ng information mga idol. Make sure na lahat ng information dito is accurate based on your IDIN-AMAL. So pag once na okay na yan, ang gagawin nyo mga idol is click nyo tong submit. See, ito mali Yan, dapat ko iti-dinar yan. So kailangan nyo laging i-double check mga idol. So submit natin. Dito yung kukuha kayo ng appointment. Halimbawa, kukuha tayo ng appointment sa May Mandaluyong Ortigas naman, always yan. So, mag-next kayo dyan. Tapos, pipili lang kayo ng date. October 20, uwi ka. Pwede nyo i-check. Kagaya na sinabi ko nga po, dun sa Migrant Workers Office, hindi ka po makakuha ng appointment dito kung hindi nyo po i-update. So, kailangan nyo pong i-update. Sure na piliin nyo yung date kung saan andun na kayo sa Pilipinas. Ayan. So, ayan na yung aking appointment. Okay. So, ganun lang kasimple, mga idol.
tinan nyo yung aking information dito is updated na rin. Tapos syempre kung uwi na kayo, pwede nyo i-print yung inyong appointment. Click print nyo lang po dito. Tapos ito na yung dalhin nyo sa Pilipinas para sa inyong OEC. So, ganun lang po kadali mga idol, no? Paano tayo kumuha ng appointment sa DMW para sa ating OEC. So, take note, ang kukuha lang po ng kanilang OEC sa Pilipinas or sa Ortigas is yung may mga nag-change po ng company, employer, etc. So, pag kayo ay the same employer naman, automatic po ang mangyayari dyan is meron kayong exemption. So, makita nyo po dyan sa website na pinakita natin kanina is exemption po yung nakakasulat kasi wala naman pagbabago. So, pag andun kayo sa website ng DMW, ang gagawin nyo lang mga idol is i-print nyo lang yung inyong exemption. So, yun lang po mga idol. Sana po nakatulong ito sa inyo. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye po and God bless.